OFW na papunta na sanang airport pinaghubad ng amo at dinuduraan pa ito na parang aso. Talagang nakakalungkot itong sinapit ng iba nating mga kababayan na namamasukan bilang kasambahay sa gitnang silangan. Imbis maging masaya ito sa pag-uwi sa Pilipinas, trauma ang inabot nito sa kanyang bagong among babae. Sa 19 years, kung nagtrabaho dito, first time to, di makain ng aso talaga. Yung bago na yan, alis yan. Mamatayan dito. Ito na lang ang nasabi ni Kabayan dahil sa sinapit niya sa kanyang bagong among babae na paniguradong sasapitin rin ng kanyang kapalitan na isa ring Pilipina. Dahil ayon sa kanyang post, pauwi na daw sana siya sa Pilipinas sa araw na iyon. Naghihintay na lang daw siyang ihatid sa airport. Pero bigla umano siyang sinabihan ng among lalaki na gusto daw i-check ng among babae ang kanyang mga gamit. At habang chine-check ng among babae ang gamit ni Kabayan, bigla umano siyang pinakyuhan at dinuduraan ng maraming beses ang kanyang mukha. At hindi lang ito, pinaghubad pa itong si Kabayan ng damit dahil sa baka raw may tinago itong mga gamit. At ito ang mas masakit mga kababayan. Ang mga pasalubong na pinamili ni Kabayan na para sa kanyang pamilya ay pinagtatadyakan ng kanyang among babae kasama ang kanyang laptop at cellphone. At hindi pa nakontento ang amo, inangkin pa itong ibang gamit ni Kabayan. Ultimo make-up na bigay sa kanya ng matanda ay sinira daw ng kanyang among babae. Inapak-apakan at pagkatapos ay pinunas daw ang kanyang damit. Ito ang video na ginulo ang bagahe nitong ating Kabayan. Tingnan mo yung ginawa ng bago kong amo. Grabe ka, buisit. Salbahe. Tingnan mo, ginawa sa inisa-isa talaga yan. Sa 19 years, kung nagtrabaho dito, first time tong ginulo-gulo yung buhay ko. Bis naka-ready na kasi uwi na kami. Di natapos yung kontrata ko kasi nga sa bagong asawa ni Sir, 2 buwan pa lang, ganito na ugali. Di makain ng aso talaga. Yung bago na yan, alis yan. Mamatayan dito. Napakapangit ng ugali. Yan inisa-isa kinalat lahat lahat yan, kinalat, ginano ko na lang to lahat, pati bulsa, sinira, lahat. Yan, tinanggalan ng mga punda. Napakasalbahe talaga ng ibang mga amo, kaya kung ganito ang gagawin sa inyo Kabayan sa araw ng inyong pag-uwi, i-report nyo kaagad sa DMW, itawag nyo para mabigyan sila ng leksyon at nang hindi na sila mabigyan pa ng ibang kasambahay na Pilipino. Dahil nakakaawa ang mga Pinay na mapupunta sa ganitong mga amo. Hayop magtrato, walang awa. Mabuti lang sa una pero pag tumagal na, demonyo pala. Gaya na lamang nitong isa pa natin Kabayan, matatapos na ang kontrata nito at habang papalapit ang pag-uwi nito sa Pilipinas, ito na ang pinagagawa sa kanya ng kanyang amo, kasamaan na ang pinapakita. Grabe talaga itong mga Arabo, no? Kasi pag once na malapit ka nang umuwi, pinag-iinitan ka na nila yan. Ako mga 6 months na lang, uuwi na ako. And then, yung amo ko, hindi nagano yung ugali nila na ganon-ganon. Pero, kinuna na nila ako ng wifi, hindi na nila ako pinapakunik. And then, nung isang, mga 20s yata ata yun, ng September na, nagpabili ako ng SIM card sa kanila. Kasi ayaw na nila nga akong pakunikin, and then parang nag-iba na yung mode ng amo ko. Kaya sabi ko sa kanya magpabili ako ng SIM. So hanggang ngayon, hindi pa talaga ako niya binilhan. Grabe. Maiyak-iyak na ako ng sobra. Sobrang nakaka-board dito guys pag wala kang internet. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas okay pa mas matiis mo pa yung walang kain kaysa walang internet. Ako na mag-isa dito, walang makausap. Tapos sila, palagi yan sila nang gumaalis, ganon. Bakit kaya yung mga Arabo guys na imbis na yung palapit na tayong umuwi, dapat magpakita yan sila ng ugali na magbait sa atin kaysa malapit na tayo uwi, tapos yung pinapakita nila ng ugali, yung masama nilang ugali. Ito yung sinasabi mga kababayan, napaswertehan lang talaga sa amo. Kaya kung nakatagpo ka ng mabuting amo, yung tinuring kang kapamilya, ingatan nyo po sila sapagkat ay marami pong mga kadama ang minalas sa amo. Gaya na lamang itong isa pa nating Kabayan, nakausap ni Kaagapay Kabong Concha ang kaagapay ng mga OFWs. Pinagbintangan ng amo itong si Kabayan at pinaghubad sa mismong harapan ng kanyang among lalaki. April 7 po. 7, pinaghubad ka ng employer mo, lalaki o babae? Yung lalaki po, Okay. inubuan po ako sa kanya. Sinong nakaharap nung naghubad ka? Siya lang po mag-isa. Siya lang mag-isa? Pinakita po siya sa box. Pinaghubad ka niya? As in, walang panty at bra?
Nanginginig po ako pag naaalala ko sir. Sige lang, sige. Pagkatapos nun, nagubad ka nga. Opo, pero may pantaas pa po ng uniform na mahaba. Pero yung panty mo nakalitaw na ang panty mo, nakapanty ka na lang. Opo, nakapanti na lang. O, pinahubad niya pa po yung, kasama na po yung panty, hinubad ko na po. Pero hindi naman po kita yung ano ko, yung pet ko po, tsaka yung maselan po sa ano. Bakit, anong nakatakip? Hindi niya po nakita kasi mahaba po yung uniform na pantaas. Okay, so anong ginawa niya nung pagkatapos ka maghubad? Ayun po, inawakan niya na po yung, pinasok niya po yung kamay niya po sa pet ko po, tsaka may, parang ginanong po, hinawakan kung, hindi po pinasok, parang ginawakan na ganun, ginanon po. Sa ilalim. Bakit niya ginawa yun? Opo. Hindi ko po alam. Ginanon lang niya po. Tapos nun, Ginanon niya lang po. Dalawang kamay, ginanon niya po. grabe naman yun. Bakit sobra naman pagbibintang sa'yo na katawan mo na ang na-expose, eh, may intensyon. Tapos nun, Tapos po nung ano, tapos pumunta po siya sa likod ko, tapos yun na po, pinasok niya po sa uniform ko yung kamay niya po. Pero may sports bra po ako nun. o anong ginawa niya? Yun po eh. Yun, ginanon niya po yung kilikili ko, nawakan niya po, pati po yung daddy ko po. Pero may sports bra po yun. Naipasok niya yung kamay niya sa loob ng bra mo. Po, nakapak niya po. Ginapak niya po. Talaga employer talaga Tapos, yan. tapos pinababa niya po ako ulit, tinawag niya po yung amo kong babae. Yung Bakit? amo ko na po talagang babae. Tapos yun, pinagupad po ako ulit. Tapos pinatuwad po ako ng amo kong babae. Pinahubad po yung panty ko. Tapos pinawakan niya po ulit. Sino humawak? Yung babae na? Pinawakan niya po ulit yung pet ko po. Tsaka ano po, masilo na. Grabe. Tawan ko po sa... Talaga. Dahil lang sa pera na magkano halaga? 2,500? Tapos ngayon, pinagubad ka? Sorry. Bakit? Sorry po sila ng sorry po sa akin. Sabi nila maliit. Maliit lang daw po yung pera na tutupasan. Hingi sila ng hingi na sorry sa'yo sa ginawa sa iyo. May record po ako dito, sir, na nangihingi ng tawad yung... May record na? Ang babae. May record ng... Nanghingi po ng tawad po yung amo ko po na babae. Tapos, Pambabastos yung ginawa sa iyo eh. Bakit nila... so, maliit lang daw po na bagay, pero pinagubad po ako. Yung buong kwarto ko po, sir, sobrang kalat. Hinanap talaga nila kasi, sir, pati daw cellphone. Tsaka relo daw po na wala daw po, sir. Ako din daw po kumuha. Pinibintangan ka ng 2,500 ka mo? Opo, tapos nung kinausap Tapos yung relo? Na nawala sa iyo? Nawala sa kanya? Sa iyo rin ibinintang tapos ganyan ang ginawa sa iyo. Hindi po po kategoriko, sir. Hindi ko pa alam. Tsaka may kahit mayabang sila katao, kaya nilang gawin. Grabe naman yung ginawa sa iyo. Kaya kung nagbabalak kang mag-abroad kabayan sa Middle East, pag-isipan mo po ng mabuti. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.